So nagkabaranggayan pala kayo, ano? Eh, yung kay Lola naman po sa totoo lang po, di ko man po siya minumura-mura niyan. Malungkot ako doon kasi di ko akalain na magagawa mo yun eh. No? Nagulat nga rin po ako pag sabi nang napanood ko po yung vlog Hindi ko naman po siya minura-mura. Kasi Ewan ko po dun, para lang po ata sa pera. Yung ginagawa niya yun. para sa pera. Bakit? Nakakakuha po siya kasi ng pera sa paninira niya. Subscribe to my channel. Good morning, ang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga katuwang. Tara po. Salamat po. Good morning, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga katuwang. Ito pong muli sa Efren Espanyol. Diyos maray na aga po sa Tuya Gabos. Samahan niyo po ako ngayong umaga. Pupuntahan natin si Mabel. May usapan kami rito ni Mabel. Sabi ko dito, doon na kami maghintayan. Doon sa medyo malapit lang. Sa may parting labasan nung kanilang lugar. Kasi kung papasok ako doon sa lugar nila, napakalayo. Bukod sa sira-sira yung kalsada. Sobrang rough road. Napakahirap po mga katuwang. Kaya usapan namin ni Mabel dito sa lugar na ito, dito kayo magtatagpuan. At sabi niya kasi may gusto daw niya akong makausap kasi may sasabihin siya sa akin tungkol doon sa mga naunang vlog po natin mga katuwang, doon sa tatay niya and doon kay Lola Nita, kay Lola Nits, no? Kaya ngayong umaga hinihintay ko po siya rito sa lugar na to para makausap natin si Mabel mga katuwang. Eto na si Mabel. 9 o'clock kasi usapan namin dito sa lugar na to. Ang taba mo ah. Ilang buwan na yan? Pa 6 po. Sa 6 months. Oh, malapit na. Malapit na. 3 months, ano? Papa. Eh, kumusta naman? Regular ka nakakapagpa-check up sa center? Opo. Sa doktor, ano? Okay naman. Okay naman po. Okay, pero mga ganyan, ingatan yan. No? 6 months. Eh, Mabel, medyo nalulungkot lang ako kasi yung tawag dito, relasyon ninyong maglola ni Lola Nits at maging nung tatay mo ni ang pangalan ng tatay mo? Manuel po. Tatay Manuel mo, mukhang nagkakalamat. Ano ba talaga ang totoong nangyayari sa inyo, Mabel? Sila naman po yung nauuna-una ano lang po kasi ako gusto ko pong makasama yung kapatid kong bunso Matagal, inihiram lang po yun sa akin, hindi na nila binabalik. Kapatid mong bunso, Opo. yung babae, yung pag pumupunta ako ron, yung nag-iisang babae lang doon, ano? Dalawa po. Dalawa yun. Yung pinakabunsong babae. Okay. Sinundan na. Oo, yun ang gusto mong makuha. Opo. Gusto mong kunin. Bakit mo gustong kunin? Nandun naman yung tatay. Para po alagaan ko nun po. Nasa kanila mo na po yung apat kong kapatid. Okay. So gusto mong kunin yung isa. Asan yung di ba nasa iyo din yung pinakabunso niyo? Di ba may bunso pa kayo pinakabunso? Wala na? Wala na po. Yung sabi, yun yung isa, yung dala ng mama mo. Okay. So wala na pala sa iyo yun, kinuha nila. Wala na po na kay mama na po. Binigay ko na dun at pinag-aawayan na din po sana. O rin din po na problema. Okay. Malungkot, ano? Bali, totoo ba yun? Pinabarangay ka ni papa mo? Opo, pinabarangay daw po ako sa Bibiro saka dito. Oo. Bakit ka pinabarangay? Dahil lang po dun sa bata. Pinabarangay nila ako. Dahil sa bata? Pilit nilang kinukuha. Hindi mo binibigay? Hindi po, ayawan din po sa kanilang lumapit ng bata. Kapatid mo yun, yung bunso, ano? Kaya pinabarangay ka nung tatay mo, ni Kuya Manuel. Ano naging usapan sa barangay? Ang ano po kasi,
Dito lang po kami nag-usap-usap, hindi po sa barangay. Hindi sa barangay hall, sa bahay nyo lang. Okay. Ano naging usapan? Ang ano po nila, pag kinuha daw po ni mama, kailangan daw po magpunta ng DSWD para mag-usap-usap. Sabi nino. Ng papa ko po. Pag binigay ko daw po, kakasuhan daw po ako ni papa. Papakulong din daw po niya ako. Oo. Pero alam mo, sinabi mo kung may barangay official, papaliwanagan yung papa mo na yung bata dapat nasa nanay yun, sa edad na yun. Depende sa sitwasyon kung kaya nung nanay. Pinaliwanagan ba nung opisyal ng barangay? Siya naman po, kaso po nagpipilit po si papa eh. Gusto Bakit? po talagang kunin. Okay, oo. Diba yan yung bata na maliit na sabi, hindi naman siya ang tatay? Opo, siya po yun. Ayun, pero kinukuha niya. Okay. So nagkabaranggayan pala kayo, ano? Ay si Lola Nits naman. Yung kay Lola naman po sa totoo lang po, di ko man po siya minumura-mura nun. Siya Oo. po, nasa malayo pa nga po siya nagsasalita na about dun sa kabata. Nalungkot ako doon kasi di ko akalain na magagawa mo yun eh. No? Nagulat nga rin po kung pagsabi ng napanood ko po yung vlog eh. Hindi ko Oo. naman po siya minura-mura. Kasi nung nandun pa kayo sa Basud, dun sa dating bahay nyo, di pa naghihiwalay yung tatay at nanay nyo. Nung makilala namin kayo doon, nagsimula kami sa pagtulong sa inyong magkakapatid. Nakilala ka namin na tahimik lang. Opo. Napakahinhin, no? Oo, Gaano iniisip ng problema. Oo. Tapos biglang-bigla malalaman ko na lang na yung lola mo pinagmumura mo. Hindi po. Kaya nagulat ako doon. So hindi pala totoo yun. Eh ba't ka naman sinisiraan ng lola mo? Ewan ko po dun, para lang po ata sa pera. Kaya ginagawa niya yun. Para sa pera. Bakit? Nakakakuha po siya kasi ng pera sa paninira niya. Sa sponsor? Opo. Oh, yun ang duda mo. Opo, at na ano po kasi yung wala silang natatanggap sa amin kung ano-ano silang pinagangsalita nila sa amin. Tapos ngayon may nakukuha na sila sa vlogger kung ano-ano pinagangsalita na about sa akin, pinagsisiraan ako sa YouTube. Sinisiraan ka. At di makatotohanan. Okay. Kung nanonood ngayon yung tatay mo, si Tatay Manuel mo, anong gusto mong iparating sa kanya? Gusto ko Baka lang gusto mong batiin siya ng Happy Father's Day kahapon. Happy Father's Day kay Papa kahit masama ang loob ko. May gusto kang sabihin sa kanya na yun? Gusto ko lang po sabihin kay Papa, sana po, po silang magkasalita ng kung ano-ano na di naman po katotohanan. At ako man rin po nasisiraan. Paano naman po kung mapunta ko sa ibang lugar ay may makakailala sa akin. Sabihin, walang Walang mundo. hindi ka magandang ehemplo ng anak, di ba? Minumura ang lola, tapos inaaway ang tatay, mga ganon, di ba? Kay lola mo, anong gusto mong iparating din kay lola mo? Kay Lola naman po, yung sinabi niya pong minura-mura ko siya, di naman po yung totoo na minura ko siya. Nasa malayo pa nga po siya, pinagang kung ano na sinasalita niya. Tapos punta po nung pangalawa kong kapatid sa bintana, sinabi ko, di ko po muna ibabalik at linggo ko na lang ibabalik. Kung ano-ano na sinabi niya. Nagsisigaw pa siya dyan, tulog po yung may-ari nitong bahay. Nasa duyan. Oh, si lola mo. Opo. Ay, pambihira. Kailan ka manganganak niyan? Sa October po. Oktobre. Oh, 3 buwan na lang makakatuwang, no? Manganganak na itong si Mabel. Anong sabi sa center? Babae ba yan? Lalaki? Wala pa naman po. Wala pa sinasabi. Pero regular ka naman pumupunta. Sa barangay ba o sa municipal? Sa center. Sa municipal. Para ma-check up. May doktor doon no? Sa barangay walang doktor, di ba? Tama yun, para ma-check up, no? Sana maging normal ang panganganak po, Mabel. Kasi alam mo naman, napaka mahal ang gastos kapag cesarean, no? Pinakamura niyan, 100 to 150,000 cesarean. Kaya mag-pray ka na normal delivery yung panganganak mo. Ang gawin mo dyan lagi kang kumilos. Lagi kang kumikilos, nag-exercise. Huwag mong sanayin yung sarili mo na lagi kang nakaupo, nakahiga, no? O diyan ka mahihirapan sa panganganak, no?
pag nasisaryan ka, malaking gastos yun. Kaya dapat kilos-kilos din, ano, para hindi ka mahirapan sa panganganak mo. Ayun. Maganda itong lugar nyo ngayon dito kasi hindi maulan. Nung makapunta ako dito, sobrang hirap na hirap akong lumabas. Grabing dulas. Bukod sa talagang rough road yung kalsada nila, maputik pa, naglitawan yung mga bato. Ay, naku, ang hirap. So sabi ko dito, may bahay ka na? Meron po sa kapatid po ng asawa. Wala nakatira. Kayo nakatira. Ay, okay. Mas maganda yung hiwalay talaga sa magulang, no? Pagka aasawa na, mas mabuti yung hiwalay sa magulang para sariling kilos, ano? Para natututong tumayo sa sariling mga paa. Yung asawa mo, anong trabaho? Nagtatrabaho po siya sa DAI. Sentro, sa bayan, anong trabaho? Nag-ano po ng mga tambo. Nag-deliver. Nagdi-deliver, nagtitinda, naglalako nung tambo, yung walis tambo. Papa. Oh, okay. Okay, at least may trabaho, ano? At least may trabaho. Kumusta? Di naman kayo nag-aaway? Hindi naman. Ay, very good. Yun ang maganda. Sa isang relasyon, yung lagi nagkakaunawaan, may intindihan, ano? Nagulat nga lang ako dun sa sinabi ng lola mo na pinagmumura mo siya. Di ako makapaniwala dun. Inisip ko, napakatahimik na bata ni Mabel. Sabi ko, yung palaka ko may ganung ugali, no? So mabuti at nagpaliwanag ka, hindi naman pala totoo yun. Hindi naman po. Ay, sige na Mabel, no? Thank you for watching.